Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi natin responsibilidad na ipaliwanag sa ibang tao kung sino at ano talaga tayo at ang mga plano natin sa buhay. Kahit pa nga ang akala ng iba ay wala na tayong pangarap na gustong maabot dahil sa pagkakakilala nila sa atin. Ikaw, kabarangay, magugustuhan mo ba ang isang tao na nakuha ang lahat ng katangian na ayaw mo? Dear Mama Mia, sa buhay natin, minsan kahit gaano kataas ang ating standard, pagdating sa pag-ibig ay meron pa ring isang tao na darating para burahin ang lahat ng standards na yon. Pero kung taglay ng taong yon ang lahat ng ayaw mo, magagawa mo pa rin kaya siyang mahalin kahit hindi niya magawang magbago para sa'yo? Mama Mia, ako nga pala si Shane, 37 years old at nagtatrabaho sa isang accounting firm. College pa lang ako ay paborito ko na makinig sa inyong estasyon, Mama Mia. At nung madiskubre ko nga ang programa mong Barangay Love Stories ay madalas akong naiiyak sa galing ng inyong mga actors na gumaganap sa buhay ng inyong mga letter senders. Pero mas naiiyak ako kapag nakaka-relate ako sa sulat na inyong binabasa. Kaya nga nagdesisyon na rin ako na magbahagi ng kwento ko na sana ay makapag-iiwan din ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Mama Mia, lumaki po ako sa isang pamilya na isang kahig at isang tuka ang buhay. 6 po kasi kaming magkakapatid at pangalawa ako sa panganay. Nasa grade 2 pa lamang ako nang mamatay ang tatay ko nang dahil sa sakit sa puso. Kaya mag-isa na lang si nanay na binuhay kaming magkakapatid sa pagtitinda-tinda niya ng mga gulay at isda sa palengke. Madalas din naman kaming tumutulong sa kanya ng ate ko at yun ang dahilan kung bakit nakapagpatuloy kami sa pag-aaral hanggang college. Kaya lang Mama Mia, nasa 2nd year college na ako at 3rd year naman si ate nang mabuntis siya ng boyfriend niya. Ang masama doon ay hindi siya nito pinanagutan hanggang sa hindi na nga muli pang nagpakita ang lalaki. Naging maselan din ang pagbubuntis ni ate kaya kinailangan na rin niyang huminto sa pag-aaral dahil masyado nang malaki ang mga gastusin namin sa bahay. At bago nga tuluyang huminto sa pag-aaral, Mama Mia, ay nakipaghiwalay na rin ako sa boyfriend kong si Alfred. Mama Mia, mabait si Alfred, mayaman at gwapo. Kaya lang, hindi niya sineseryoso ang pag-aaral niya at may pagkapilyo din siya. Yun kasi ang big turn off ko sa isang lalaki. 1st year college nang maging kami at akala ko ay kaya niyang magbago para sa akin. Na kaya niyang ayusin ang buhay at pag-aaral niya kagaya ng ginagawa ko. Pero hindi po pala, Mama Mia. At dahil nga sa nangyari sa ate ko ay natakot ako na baka magaya ako sa kanya. Yung mabuntis at hindi panagutan ng kanyang boyfriend. Kaya naman Mama Mia, nung ako naman nang kailangang huminto sa pag-aaral, ay nagdesisyon ako na tuluyan nang tapusin ang relasyon naming dalawa kahit na ayaw pa niya. Mama Mia, habang tumatagal kasi ay mas lalong lumalala ang pagiging pilyo niya at hindi pa ako talaga handa na isuko ang aking bataan sa kanya. Natatakot ako, Mama Mia. Takot akong magaya kay ate at yun ang pinakadahilan kung bakit ko siya hiniwalayan.
Gusto ko lang naman kasi na magkausap muna tayo. Wala na nga kasi tayong dapat na pag-usapan pa. Kaya bitawan mo na nga yung kamay ko bago pa ako tumawag ng barangay tanod. Pare, may problema ba dito? Parang nasasaktan na yung kasama mo. Huwag kang makialam sa amin ng girlfriend ko. Alfred, hindi na kita boyfriend. Matagal na tayong tapos. Hindi ka na pala boyfriend. Ano sinasabi mo dyan? Hindi yata kayo nagkakaintindihan nitong kasama mo eh. Pwede ba? Huwag ka nang makigulo sa pag-uusap namin dito. Tama na nga yan. Umuwi ka na kasi, Alfred. Ang yabang nito eh. Bakit ba ang pakialamero mong lalaki ka ha? Concerned lang ako kasi nakikita ko na ayaw niya sumama sa'yo. Pare, alam ko mahirap pero pag ayaw na sa'yo ng babae, huwag mo nang pilitin. Ayaw mo talagang tumigil ha? Sino ka ba sa palagay mo? Alfred, tama na nga kasi. Baka may dumaan pa ng mga barangay tanod dito, pare-pareho pa tayong hindi makauwi. Ang yabang nga nito eh. Akala mo kung sino eh. Kung gusto mo talaga na kausapin pa kita, umalis ka na ngayon. Dahil gusto ko na makauwi at makapagpahinga. Please naman oh. Kung hindi ka pagod na pagod ako ngayong araw na to. Okay. Iatid na lang. Hindi na. Ayoko umuwi mag-isa. Ang gusto ko lang ngayon, umalis ka na para makauwi na ako at makapagpahinga ng maayos. Sige Shane, aalis na ako. Mag-iingat ka. At ikaw, babalikan pa kita. May araw ka rin sa akin. Pakialamero. Ayos ka lang ba? Oo, salamat. Sige una na ako. Bakit parang sinusundan ako nitong lalaki? Sinusundan mo ba ako? Hindi no? Bakit nandiyan ka sa likod ko? Siyempre, ito yung daan pa uwi sa bahay namin. Magkapit bahay lang kaya tayo. Ako yung pamangkin nung nagdadrive ng owner jeep para ihatid kayo ng nanay mo kasama ang mga gulay papunta sa palengke. Kakalos ko lang dito sa Maynila noong nakarang linggo. Shane ang pangalan mo, di ba? Hindi ka rin masyadong chismoso, no? Soplada ka lang talaga. Ilang beses na kaya ako napapadaan sa bahay nyo para itanong sa nanay mo kung ano oras kayo magpapahatid kay tito. Ilang beses na rin kitang nakikita doon. Pero ni isang beses, hindi mo man lang ako tiningnan. Bakit naman kita titignan, Aber? Hindi naman kita kilala. Oo nga naman. Tama ka doon. Jake nga pala pangalan ko. Ikaw, ano pangalan mo? Ang corny mo rin, no? Sige na, umuwi na tayo dahil gusto ko na talaga magpahinga. Mama Mia, nagulat ako nang makilala ko si Jake ng gabing yun. Hindi ko kasi alam na meron pala akong kapitbahay na sobrang pogi. Kung gaano siya kapogi ay imaginein nyo na lamang ang itsura ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Dahil sobrang malaki po ang pagkakahawig nila sa isa't isa, lalo na kapag ngumingiti si Jake. Pero kahit attracted ako sa itsura niya, Mama Mia, ay medyo na turn off kaagad ako sa nalaman ko tungkol sa kanya. Nang makauwi kasi ako sa bahay ay nakita kami ni nanay na magkasabay na naglalakad ni Jake. Ang sabi ni nanay ay mabuti daw at nakilala ko na ang pamangkin nang naghahatid sa amin sa palengke. Mabait na bata daw si Jake. May kaya sa buhay pero hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dun po ako sa huling parte ng kwento ni nanay na turn off kay Jake, Mama Mia. Ang naisip ko po kasi noon ay may pera sina Jake at ang pamilya niya. Malaki ang chance na makapag-aral siya sa magandang university at makapagtapos. Pero sinayang niya lang ang lahat ng yun dahil mas gusto niyang i-enjoy ng maaga ang buhay. Mama Mia, nang sumunod pang mga araw ay naramdaman ko ang pagpapakyut sa akin ni Jake. Meron din kasi silang bilihan ng mineral water. At kapag pumupunta siya sa bahay para mag-deliver ng tubig, ay napapansin ko na madalas siyang tumitingin sa akin habang abala ako sa ginagawa kong paglilista ng mga gulay.
At kapag naman nakikita niya ako sa labas ng bahay ay sasabayan niya ako sa paglalakad at magkukwento ng kung ano-anong bagay para lang makausap ako. Pero dahil nga turn off ako sa kanya, Mama Mia, ay madalas ko na lang siyang sinusungitan. Pero kahit gaano ko kaayaw sa kanya, ay mukhang tadhana naman ang naglalapit sa aming dalawa. Mama Mia, isang umaga ay sinabi ni nanay sa akin na hindi na niya ako masasamahan sa pagtitinda sa palengke dahil kailangan niyang samahan si ate sa check-up nito. Ayos lang naman sa akin yun. Kaya lang sinabi niya rin sa akin na si Jake pala ang magdadrive ng owner jeep na maghahatid sa akin sa palengke kasama ang mga paninda ko dahil may lakad din daw ang tito niya. Hindi ko tuloy alam kung maiinis ako dahil ayoko talagang nakakausap si Jake. Ayoko nang kinukulit niya ako dahil alam ko na masasayang lang ang oras ko sa kanya. Uy, ayos ka lang ba dyan? Oo naman. Bakit naman ako hindi magiging okay? Wala lang. Kanina pa kasi ako kwento ng kwento dito habang nagdadrive. Tapos ikaw, wala kang ibang ginawa kundi ang tumango. Ano naman ang dapat kong gawin? Magkwento ka rin tungkol sa buhay mo. Kung ano mga hobby mo, favorite mong pagkain, pangarap mo sa buhay, kahit ano. Alam mo Jake, tatapatin na kita ha. Tigil-tigilan mo na ang pagdiskarte sa akin kasi ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, wala kang mapapala sa ginagawa mong pagpapakyut dyan. Aray naman, hindi pa nga ako nanliligaw, busted ka agad. Ganun talaga, parang hindi na masayang ang oras mo sa akin. Sige nga, bigyan mo ako ng mga dahilan kung bakit ayaw mo sa akin. Para hindi ko na ituloy ang pagporma ko sa'yo. Seryoso ka ba dyan? Oo, seryoso kaya ako sa'yo. Kulang dyan eh. Ayaw mo ako bigyan ng chance. So ano nga mga dahilan mo para tumigil na ako? Kasi nga, una sa lahat, wala akong oras sa love life na yan. At pangalawa, hindi kita type. Bakit nga hindi mo ako type? Kasi masyado kang presko. Tapos minsan hindi ko alam kung joke pa rin ba yung mga hugot lines mo. Saka dahil hindi ako nakapagtapos ng college. Kahit may pampaaral naman sa akin ng mga magulang ko. Ah? Ano ba yung sinasabi mo, Jake? Huwag ka na mag-deny. Alam kong mali pero hindi ko kasi naiwasan na makinig sa usapan niyo ng nanay mo nung isang araw na maghahatid ako ng mineral water sa inyo. Narinig ko din kasi bigla yung pangalan ko eh. Pasensya ka na kung napag-uusapan ka namin ni nanay. Ang hilig niya kasi akong tuksuhin tungkol sa'yo eh. Wala yun. Medyo totoo naman kasi yung sinabi mo na sinayang ko yung opportunity na makapagtapos na pag-aaral. Kasi nga may kaya naman ng mga magulang ko. Pero Shane, mali yung iniisip mo na patapon ang buhay ko. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Siguro may mga nasabi akong mga maling salita pero hindi ibig sabihin nun inuhusgahan na kita. Oh, bakit bigla kang sumeryoso? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagagalit sa'yo. Gusto ko lang na malaman mo na may mga plano din ako sa buhay. Marami rin akong pangarap. Gusto ko lang maabot yun na mas maaga at sa pamamagitan na rin ng sariling sikap ko. Kaya umalis ako sa bahay namin sa probinsya para matuto ako na maging independent. At patutunayan ko sa'yo na seryoso talaga ako sa'yo. At gagawin ko ang lahat para makita mo na may direksyon din ang buhay ko. Para magustuhan mo ako. Mama Mia, sa totoo lang ay medyo na-guilty ako sa naging pag-uusap namin ni Jake ng umagang yun. Sa tingin ko kasi ay pakiramdam niya ay ang baba-baba ng tingin ko sa kanya. Oo, na-turn off ako sa kanya dahil nga sa nalaman ko na huminto siya sa pag-aaral at parang wala siyang balak na tapusin pa yon. Kahit na may pera naman sila. Pero nagbago ang tingin ko sa kanya nang malaman ko ang ibang anggulo ng kwento ng buhay niya. Mama Mia, minsan ay narinig ko ang kwentuhan ng tito niya at ng nanay ko tungkol sa kanya.
Ang sabi ng tito ni Jake, kaya daw siya huminto sa pag-aaral ay dahil ayaw na niyang tapusin ang kurso na related sa politika. Napinilit lang ng mga magulang niyang ipakuha sa kanya. Kaya nagdesisyon na lang daw siyang umalis at magtrabaho para buhayin ang sarili niya. Mama Mia, mas na-guilty ako sa part na masyado ko siyang hinusgahan kaagad kahit hindi pa naman talaga kami nagkakakilala ng lubusan. Ni hindi pa nga kami nakakapag-usap ng matagal. Kaya naman ang mga sumunod na araw na binabati niya ako ay hindi ko na siya masyadong sinusungitan pa. Hanggang sa tuluyan na nga kaming naging close dalawa. Naging komportable na ako nakausap siya at kakwentuhan sa mga personal na bagay. Naikukwento ko na nga rin sa kanya ang mga problema ko sa buhay at mga pangarap ko na para sa sarili ko at sa pamilya ko. Mama Mia, dahil si Jake na nga ang palaging naghahatid sa amin ni nanay, kasama ang mga paninda naming gulay sa palengke, ay mas naging close po kaming dalawa. Nang makapanganak si ate at nakakatulong na rin ulit siya sa pagtitinda namin sa palengke, ay tinulungan ako ni Jake na makapagtrabaho sa isang convenience store. Kakilala niya kasi ang nagmamay-ari doon kaya kaagad naman akong nakapasok. Mama Mia, kahit paano rin ay nakakapagsimula na rin akong makapag-ipon para maipagpatuloy na ang pag-aaral ko. Isa yun sa mga pangarap ko na kahit kailan ay hindi ko bibitawan. Iyon ang palagi kong sinasabi kay Jake sa tuwing malalim ang nagiging topic ng kwentuhan naming dalawa. Tinulungan niya nga rin ako na mag-apply ng scholarship sa iba't ibang university na malapit lang din sa amin. Sinabi niya na wag raw akong mawawala ng pag-asa na muling makapagpatuloy sa pag-aaral at makapagtapos. At gagawin niya raw ang lahat para matulungan ako. Siyempre palagi kong sinasabi sa kanya na hindi niya naman ako responsibilidad. At ang palagi niyang sagot sa akin ay responsibilidad niya raw na pasayahin ang babaeng mahalaga sa buhay niya. Sandali lang! Sino ba tong kumakakatok sa pinto namin? Akala mo wala nang bukas. Naabala pa yung pagluluto ko. Oh, ikaw lang pala yan, Jake. Umagang-umaga nang bubulaho yung mga katok mo dito sa bahay namin. Shane! May babalita ako! Ano ba yun? Sabihin mo na nang mabalikan ko na yung ginagawa ko. Pinatay ko pa naman yung apoy sa kalan kasi baka masunog pa yung niluluto kong gulay. Naalala mo ba yung pinuntahan nating university nung nakaraang linggo lang? Yan ba yung nag-take ako ng exam para sa scholarship? Ano? Pumasa ba ako? Ay, hindi eh. Wala ang pangalan mo dun sa listahan ng mga nakapasa. Ganun ba? Sabi na eh. Hindi talaga ako papasa dun. Ay. Teka, bakit parang excited ka pang ibalita yan sa akin? Wala lang. Ang cute mo pala kasi kapag nalulungkot ka. Masama rin ang ugali mo, no? At talagang tinatawanan mo pa yung pagiging malungkot ko dahil dyan sa balitang daladala mo. Alam mo, umalis ka na nga lang dito. Panira ka ng umaga eh. Mas nagiging cute ka pala kapag naiinis ka, no? Pwede ba? Hindi ka nakakatuwa. Umalis ka na dito bago pa kita itulak palabas ng pinto. Sige na nga, aaminin ko na. At baka tuluyan mo na akong ipagtabuyan. Nakapasa ka talaga sa exam. Makakapag-aral ka na ulit, Shane. Ano? Totoo na ba yung sinasabi mo? Hindi nga. Jake, tigil-tigilan mo na ako dyan sa mga kalokohan mo, ha? Kung hindi. Totoo na itong sinasabi ko sa'yo. Nakapasa ka talaga sa exam. May scholarship ka na. Naku, salamat. Makakapag-aral na ulit ako. Actually, hindi lang yan ang ibabalita ko sa'yo. Habang nag-i-inquire kasi tayo sa mga university,
Bigla ako naisip yung mga miscellaneous na posible mong bayaran kahit may scholarship ka na. Kaya ang ginawa ko, lumapit ako dun sa isang kilala ko na konsehal dito sa atin. Humingi ako ng tulong sa kanya at nagkaroon kami ng usapan. Ano naman ang naging usapan ninyo? Na kapag nakapasa ka sa scholarship, siya na ang bahala mag-sponsor sa miscellaneous na kailangan mong bayaran. Ang sabi niya pa, sasagutin niya rin daw pati na ang ibang gamit na kailangan mo. Kaya wala ka ng kahit na anong iisipin na kailangan bayaran para sa pag-aaral mo, Shane. Ginawa mo yun? Uy, sobrang salamat talaga, Jake. Nang dahil sa'yo, matutupad na ang pangarap ko na makapag-aral ulit at makapagtapos. Maliit na bagay lang naman yun. Isa pa, hindi naman matutupad ang usapan namin kung hindi mo napasa ang exam para sa scholarship. Kaya ikaw pa rin ang dahilan kung matutuloy na ang pag-abot mo sa mga pangarap mo. Sa totoo lang, hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako eh. Paano kung hindi ko kayanin tapos masayang lang lahat ng nasimulan ko? Mahigit 1 taon na rin mula nang tumigil ako sa pag-aaral. Baka hindi na ako makasabay sa mga magiging kaklase ko. Hindi mangyayari yun. Ikaw pa ba, Shane? Saka andito lang ako palagi para sa'yo. Kung mapagod ka man na abutin ang mga pangarap mo, hindi ako mapapagod na suportahan ka at ipaalala sa iyo mga dahilan ng mga pagsusumikap na ginagawa mo. Basta, ito ang tandaan mo. Kapag natupad mo na ang pangarap mo, parang natupad mo na rin ang pangarap ko. Yun ay ang makita ka na totoong masaya. Mama Mia, hindi talaga ako makapaniwala na pwede pa pala akong makabalik sa pag-aaral ko. Siguro nga kasi mahigit 1 taon na rin mula nung huminto ako. Natatakot na rin akong makipagsabayan sa mga estudyante na alam kong mas bata na sa akin. Pero dahil nga palaging nandyan si Jake para iparamdam ang kanyang suporta, ay lumalakas ang loob ko kahit papaano. Kagaya ng mga sinabi niya ay nagkaroon ako ng scholarship sa isang university na malapit lang sa amin. At sa tulong ng isang konsehal ay nakilala niya ay hindi ko na pinoproblema ang ilang bayarin sa pag-aaral ko. Pero hindi ako huminto sa pagtatrabaho, Mama Mia. Kahit wala na akong halos na ginagastos sa pag-aaral, ay ayoko pa rin na maging pabigat sa pamilya ko. Iba pa rin yung nakakatulong ako financially sa bahay. Kaya nagpatuloy ako sa pagiging working student. Si Jake naman ay palagi akong sinusundo kapag ginagabi ako sa school o sa trabaho. Mama Mia, hindi naging madali ang pagbabalik ko sa pag-aaral. Hindi naman kasi ako matalino. Kaya hindi ko kaagad nagawang makipagsabayan sa mga naging kaklase ko. Dumating ako sa point na parang ayoko nang magpatuloy pa. Na siguro mas okay kung hihinto na lang ako ulit sa pag-aaral at magpo-focus na lang sa pagtatrabaho. Pero palaging nandyan si Jake sa tabi ko para ipapaalala sa akin kung bakit nga ba ako nagsusumikap na makapagtapos. Yun ay para matupad ang pangarap ko na mabigyan ng mas maayos na buhay ang aking pamilya. Mama Mia, hindi ko na maalala kung kailan ko ba pinayagan si Jake na ituloy ang kanyang panliligaw sa akin. Siguro ay walang verbal na usapan sa aming dalawa. Basta ginagawa lang niya ang mga bagay na ginagawa ng isang nanliligaw. Dumoble pa nga ang efforts niya habang tumatagal. Palagi niya akong sinusundo mula sa school o sa trabaho kapag ginagabi na ako ng uwi. Kahit pa nga matagal siyang naghihintay na matapos ang shift o klase ko ay ayos lang sa kanya. Kaya mas lalo siyang nagustuhan ni nanay para sa akin dahil sa efforts na ginagawa at pinapakita niya. Mama Mia, nasa 4th year college na ako nang ma-realize ko ang totoong nararamdaman ko para kay Jake. Siguro minsan kong nasabi na kahit kailan ay hindi ko siya magugustuhan dahil nga sa panghuhusga ko sa kanya. Pero hindi ko madedenay na habang tumatagal ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko sa kanya.
Hindi lang dahil sa tinulungan niya na magkaroon ako ng trabaho at makapag-aral ulit. Kung hindi dahil mas nakilala ko siya at nalaman ko kung gaano siya kabuting tao at kung gaano siya kaseryoso sa akin. Thank you sa pagsundo sa akin Wala yun. Medyo late na rin kasi. Saka alam mo naman kapag ganitong oras, wala na akong ibang ginagawa sa bahay. Kumusta ka ngayong semester? Kumusta ang first week mo? Parang sobrang busy mo Ngayon lang kasi tayo nagkita uli. Sobrang busy talaga. Puro major subjects na kasi kami ngayon Pero kinakaya ko naman kahit paano. Oo, di ba? Sinabi ko naman sa'yo na kaya mo yan. Mahirap lang talaga sa umpisa pero malalampasan mo rin lahat. Kaya naman pala natiis mo kung hindi ka usapin ng matagal kasi may ipinalit ka na sa akin. Alfred? Pare, ayaw namin ng gulo. Mabuti pa, umalis ka na lang dito. Namin? So ibig sabihin nga, may relasyon na talaga kayong dalawa? Ano ba? Ang dumi ng isip mo. Wala kaming relasyon ni Jake. Wala pa. Kasi alam ko namang papunta na dun, di ba? Ano? Mas malakas ba siyang manlibre? Sa mas mamahaling restaurant ka ba niya dinadala? Mas magaganda ba ang mga gamit na nare-regalo niya sa'yo? Pare, medyo nakakabastos ka na Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na. Alam mo ikaw, ututo ka rin no? Mukha ka namang may kaya sa buhay. Wala ka nga lang utak. Anong sinabi mo? Jake, halika na. Huwag na tayo mag-aksaya ng pagod at oras sa lalaking yan. Alfred, umalis ka na! Sa hindi pa nga ako tapos magsalita At eto talaga ang pinalit mo sa akin Hoy, ikaw! Sigurado ka bang seseryosohin ka ni Shane? Ginagamit ka lang naman ito Alfred, ano bang sinasabi mo? Totoo naman, di ba? Kaya mo lang in-entertain tong lalaking to kasi may pera siya. Pare, ito yung totoo. Kahit kailan, hindi ka seseryosohin ng ex-girlfriend ko. Hindi ka pa talaga titigil? Alam ko namang hindi mo napapansin to dahil nabubulag ka sa nararamdaman mo para kay Shane. Pero bakit hindi mo muna tingnan yung sarili mo? Wala kang regular na trabaho. Ang alam ko nga, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Samantalang tong si Shane, nagsusumikap na makapag-aral ulit. Sa tingin mo ba, sasayangin niya ang oras niya sa isang kagaya mo na patapon ng buhay? Gago ka pala Jake! Next time huwag kang haharang-harang sa dinaraanan namin! Tara na, Shane! Umuwi na tayo! Mama Mia! Nang muli kaming maglakad ni Jake pauwi pagkatapos ng naging pagtatalo namin kay Alfred, ay bigla na lamang siyang tumahimik. Kahit hindi siya nasuntok ni Alfred ay alam ko na nasaktan siya nito. Nasaktan siya ng ex-boyfriend ko sa mga sinabi nito sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ay humingi ako ng sorry kay Jake tungkol sa panggugulo na ginawa ni Alfred. Ang sabi niya ay ayos lang naman daw siya at ayos lang daw yun at hindi na ako dapat mag-sorry pa. Sinabi niya rin sa akin na huwag ako mag-alala dahil hindi naman daw siya naniniwala sa mga sinabi ni Alfred tungkol sa akin. Yun ang bagay na nagpanatag ng loob ko kahit papaano. Kasi sa totoo lang ay nakita at naramdaman ko na naapektuhan siya sa mga sinabi ni Alfred. Natakot ako na baka maniwala siya sa mga paninira ng ex-boyfriend ko sa akin. Mabuti na lang talaga at bukas ang isipan ni Jake at hindi kaagad naniwala sa mga kasinungalingan ni Alfred. Mama Mia, ng gabing yun ay pinaramdam sa akin ni Jake na hindi ako dapat mag-alala sa nangyari. Dahil kahit kailan ay hindi magiging isang manggagamit ang tingin niya sa akin. Pinanghawakan ko ang mga sinabi niya, Mama Mia. Kaya hindi ko maintindihan Mama Mia, hindi ko na nga ulit nakita pa si Jake
pagkatapos ng naging pagtatalo namin ni na Alfred. Hindi na siya pumupunta sa bahay at hindi niya na rin ako sinusundo mula sa school o sa trabaho. Hindi niya na rin sinasagot ang mga text o tawag ko. At nalaman ko na bumalik na pala siya ng probinsya nila. Mama Mia, alam ko na wala naman talaga kaming relasyon na dalawa ni Jake at hindi niya naman obligasyon na ipaalam sa akin ang mga plano niya sa buhay. Pero ngayon ko aaminin na nasaktan talaga ako sa bigla niyang pag-alis ng walang paalam. Ano ba naman kasi yung sabihin niya sa akin na uuwi siya ng probinsya? Na hindi muna siya magpapakita o kaya ay magpaparamdam. Hindi niya naman kailangang sabihin na hihinto na siya sa panliligaw. Pero sana man lang Mama Mia ay pinaramdam niya na mawawala na siya sa buhay ko. Hindi yung bigla na lang niya akong iiwanan sa ere dahil sa bigla niyang pag-alis. Mama Mia, nahirapan talaga ako sa umpisa mula nang hindi na magparamdam sa akin si Jake. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayokong pumasok sa relasyon. Nakakasira ng focus at ng mga plano sa buhay. Pero ginawa ko ang lahat para bumalik ang focus ko sa pagtupad ko ng mga plano at mga pangarap ko. Ayokong lunurin ang sarili ko sa lungkot kaya pinilit ko na lang na ituon ang lahat ng pansin ko sa aking trabaho at sa aking pag-aaral. Sa awa ng Diyos, Mama Mia, ay nagawa kong makatapos sa kolehiyo. Grabe, nakauwi din tayo anak. Ang traffic pala talaga ng biyahe mula dun sa pinapasukan mong eskwelahan. Sinabi niyo pa po, Nay. Mas traffic po kapag galing akong trabaho tapos didiretso ako para pumasok. Mas marami po kasing kanto kaya mas marami ring sasakyan. Pero at least nalampasan mo na ang lahat ng traffic na yun anak. At ngayon nga nagagraduate ka na, matutupad na talaga ang lahat ng pangarap mo. Pangarap po natin, Nay. Dahil lahat ng pangarap ko, pangarap para sa pamilya natin. Salamat talaga anak ha. Dahil hindi ka sumuko sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay mo at sa buhay natin. Hindi niyo rin naman po ako sinukuan. Kaya malaki din po ang pasasalamat ko dahil sinuportahan niyo ang lahat ng mga plano ko sa buhay. Ay. Oh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo anak? May gusto ka bang sabihin sa akin? Wala naman po. Si Jake ba yan? Bakit naman po napasok sa usapan si Jake? Dahil hindi mo may pagkakaila sa akin na mula nang sabihin sa atin ng tito niya na umuwi siya ng probinsya, naging malungkutin ka na dito sa bahay. Aminin mo nga sa akin ang totoo. May relasyon na ba kayong dalawa ni Jake? Wala po, Nay. Wala po kaming relasyon na dalawa. Talaga? Hindi naman ako magagalit kung sakali na kayong dalawa na talaga. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang batang yon para sa'yo. Paano po magiging kami? Bigla nga po siyang nawala. Di siya nga ang dahilan kung bakit ka malungkot at bumubuntong hininga ng ganyang kalalim. Di ko lang po kasi siya maintindihan Kung ayaw niya na po pala sa akin, bakit hindi man lang po siya nagpaalam na aalis na siya? Okay lang naman po kung tumigil na siya sa panliligaw niya sa akin. Pero nakakasama lang po talaga ng loob kasi parang hindi niya na po pinahalagaan yung pagkakaibigan na nabuo naming dalawa. Baka naman kasi may mas malalim na dahilan ng pag-alis ni Jake, anak. Malilinawan lang ang lahat ng dahilan na yon kapag muli na kayong nagkausap na dalawa. At kung talagang mahal ka niya, babalik siya para ipaliwanag kung bakit siya biglang nawala. Hindi ko na rin po hinihintay ang pagbabalik niya. Kasi mas lalo naman po akong nahihirapan na makapag-move on. Ang mahalaga po ngayon, kasama ko kayo at ang mga kapatid ko. At gagawin ko ang lahat para mas maging maayos ang buhay natin.
totoo ang sinabi ko kay nanay na hindi ko na hinihintay ang pagbabalik ni Jake. Dahil araw-araw siyang kasama sa pagdarasal ko na sana ay muli ko siyang makita sa may pinto ng bahay namin. Na sana ay muli akong makatanggap ng tawag mula sa kanya. Na sana ay muli kaming makapag-usap at makuha ko mula sa kanya ang paliwanag na matagal ko nang hinahanap. Kung bakit ba siya umalis at biglang nawala. Bakit hindi niya tinupad ang pangako niya na sosuportahan at sasamahan niya ako hanggang sa maabot ko ang mga pangarap ko? Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Mama Mia, ngayon ko aaminin na tuluyan na nga akong nahulog kay Jake. Hindi naman kasi talaga siya mahirap mahalin, lalo na at sobrang naging ma-effort talaga siya sa akin. Ang masakit lang talaga doon ay mahal ko na siya kung kailan wala na siya sa buhay ko. At mukhang kailangan ko na talagang tanggapin na kahit kailan ay hindi na siya magbabalik. Sa paghahanda ninyo nitong mga pagkain para sa celebration ng pagtatapos ko sa college. Wala yun, anak. Hindi ko na nga rin maasikaso ang ibang bisita mo kanina. Ayos lang po yun. Ilan lang din naman po ang dumating para makipag-celebrate sa atin. Oh, mukhang may humabol ka pang bisita, Shane. Pagbuksan mo na at mag-aayos muna ako ng mga kalat sa kusina. Sige po, Nay. Sino kaya itong dumating at talagang kung kailan gabi na? Hi, Shane. Jake? Bakit nandito ka? Gusto ko lang na congratulate ka kasi sa wakas, graduate ka na. Eto nga pala, may dala akong bulaklak. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Shane, mag-usap muna tayo. Hayaan mo ko magpaliwanag kung bakit ako nawala ng matagal. Para saan pa? Jake, halos isang taon na ni ho, wala akong natanggap mula sa'yo. Hindi lang 10 beses kitang tinext o tinawagan, madaming beses. Tapos ngayon bigla kang susulpot dito sa may pinto ng bahay namin at sasabihin mo na gusto mo magpaliwanag? Dahil kung iniisip mo na tuluyan na kitang iniwan at kinalimutan, hindi totoo yun. Shane, kaya ako umalis ay para ayusin ang buhay ko. Gusto ko na ipakita sa'yo na kahit ganito ako, hindi pa tapon ang buhay ko. Na kaya kong maging karapat-dapat para sa'yo. Kasi sa totoo lang, nasaktan ako sa mga sinabi ni Alfred sa akin. Pakiramdam ko, ang baba talaga ng tingin mo sa akin. Ako rin naman Nasaktan ako nang maramdaman ko na pinaniwalaan mo lahat ng kasinungalingan ni Alfred. Pero mas nasaktan ako nang malaman ko na umalis ka para umuwi ng probinsya pero hindi ka man lang nagsabi sa akin. Sinanay mo lang naman ako na palagi ka nasa tabi ko tapos bigla ka na lang mawawala. Naisip ko na lang noon, ano bang karapatan ko masaktan? Wala naman tayong relasyon. Shane, sorry. Pakiramdam ko lang kasi wala na akong mukhang maiharap sa'yo kasi nga naapektuhan ako sa mga sinabi niya. Nang umuwi ako ng probinsya namin, naisip ko na baka nga tama si Alfred na patapon nga ang buhay ko at walang direksyon. Samantalang ikaw, ang taas-taas ng pangarap mo. Lahat gusto mong maabot. Tapos ako, gusto ko lang, ikaw yung maabot ko. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka maniwala sa kanya, di ba? Gusto ko lang niya na mawala sa buhay ko. Ganun ba talaga kababaw ang pagkakakilala mo sa akin? Na masyado kong ambisyosa? Na manggagamit lang ako? Hindi naman ako naniwala dun Hindi ko lang talaga matanggap na totoo ang sinabi niya na wala akong pangarap nun. Pero mula nang makilala kita, Shane, nagkaroon ulit ako ng pangarap sa buhay. At nangako ako sa sarili ko na hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral, gagawin ko ang lahat para makita mo na pwede mo rin akong mahalin. Hindi mo kailangan gawin yun. Oo, mataas ang pangarap ko para sa sarili ko. Lalo na ayokong dumating ang araw na buong pamilya na kaming maghihirap. Kaya ang sabi ko, aabutin ko lahat ng pangarap ko hanggat kaya ko.
Pero Jake, hindi mo kailangang pantayan yun. Hindi ko rin naman talaga kaya yun eh. Hindi ako kagaya mo na masipag at matyaga mag-aral. Pero kaya ko magsumika para magkaroon ng mas maayos na buhay, Shane. Gusto kong patunayan sa'yo na kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya ko maging deserving para sa'yo. Ay, please naman bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. This time, hindi na ako mawawala sa buhay mo. Pangako. Mama Mia, muli kaming nagkaayos ni Jake. At nang gabing yun ay opisyal na naging kami. Hindi ko na rin pinatagal pa kasi alam na rin naman namin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. At saka sapat na rin ang effort na ginawa niya para iparamdam niya sa akin na seryoso talaga siya at mahal niya ako. Mama Mia, hindi ko na rin na-convince pa si Jake na bumalik sa kanyang pag-aaral. Alam ko naman na may kanya-kanya kaming diskarte sa buhay kung paano magiging successful. Nagkamali lang talaga ako noong una sa panghuhusga ko sa kanya. Binabawi ko na nga ang mga sinabi ko noon na hindi lahat ng mga walang planong tapusin ang kanilang pag-aaral ay walang maayos na plano sa buhay. Nagkataon lang na mas pinili nila na mas maagang maging responsable at ayusin ang buhay nila. Mama Mia, kagaya nga ng sinabi ni Jake, ay hindi na siya muli pang umalis dito sa amin. Hindi man siya bumalik sa pag-aaral ay nagkaroon naman siya ng maayos na negosyo at mas lalo siyang naging porsigido na maging maayos ang buhay niya. Nagpatayo kasi siya ng isang laundry shop dito sa lugar namin at siya mismo ang nagmamanage noon. Ako naman ay kaagad nakakuha ng trabaho at naging regular. Nang mapagtapos ko sa pag-aaral sa college ang dalawang kapatid ko na sumunod sa akin, ay nagdesisyon na rin kami ni Jake na magpakasal. Maayos naman kasi ang takbo ng negosyo niya at kami naman ni nanay kahit paano ay gumiginhawa na ang buhay. Kaya nga hindi na rin tumutol pa si nanay nang sabihin namin ni Jake na magpapakasal na kami at bubuo na kami ng sarili naming pamilya. Sa ngayon, Mama Mia, ay halos 10 taon na kaming nagsasama ni Jake bilang mag-asawa. At meron na rin kaming 2 anak na babae. Ngayon ay masasabi ko na wala na talaga akong mahihiling pa sa buhay ko. Napakabuti po kasi ng asawa ko, Mama Mia, at napakabuti rin niyang tatay sa mga anak namin. Simple lang ang buhay namin pero masasabi ko na mas maginhawa kaysa noon. At ito na nga ang pangarap na matagal ko nang gustong maabot para sa sarili ko. Mama Mia, muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pagbabasa niyo nitong kwento ng buhay ko. Na sana kahit paano ay nakapag-iwan ng aral at inspirasyon sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Na hindi tayo dapat basta-basta nang huhusga ng isang tao base sa mga naririnig natin tungkol sa kanila. At malalaman lang natin ang totoong kwento ng buhay nila kapag mas nakilala natin sila. Kaya sana iwasan natin ang pagiging judgmental lalo na sa buhay na pinili nilang tahakin. Lahat naman kasi tayo ay may kanya-kanyang dahilan at sariling kwento ng buhay. Ang mahalaga, nabubuhay tayo ng walang sinasaktan o inaapakan na ibang tao. Hanggang dito na lang, God bless and more power sa inyong lahat na bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Shane.